Smuggle, 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 smuggle. Pebrero 9, taon 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang nag-iisang programa sa Facebook at YouTube na nakatuon ang pansin sa illegal tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, Ka Anton Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement. At para sa Rated X numero 76, narito ang ating headlines. Mother of all cigarette smuggling busts, aabot 43 million ang nasabat ng Philippine Navy. Tatakbong konsihal sa isang bayan ng Batangas, nahuli sa isang fake cigarette buy bust operation. Buti nga. Sa ating infographic of the week na inyo naman po masusubaybayan sa facebook.com/xsmuggling, facebook.com/xsmuggling, narito. Si Ninong, smuggler. Hindi lamang yan ha. Ang ninong mo maaring protektor ng mga smugglers. Ang ninong mo na madalas iniimbita sa kasalan, mga congressman, barangay captain, mayor, vice mayor, maaring protektor ng mga smuggler. Hindi lamang yan, iho ha. Hindi lamang po yung mismong nahuhuli, kundi maging yung mga protektor, si Colonel, si General. Kaya hindi po lahat ng mga nakasuot ng magagarang damit na nandoon sa mga mararangal na tungkulin ay tunay na mararangal. Ito ay isang eksperimento para obserbahan ang nicotine tar na masasala gamit ang takip ng isang 6-liter mineral water container, ang water container, at bulak na ating itatapal sa bibig ng container. Ang bulak ay siyang magsisilbing filter at diyan natin makikita ang ebidensya. Kasya ang 9 na sticks ng sigarilyo sa isang takip. Pagkasuot, ito'y ating ibabalik sa bibig ng botelya at sabay-sabay ko namang sisilbihan. Habang nakakawala ang tubig unti-unti, mapapansing bumababa ito at ang hangin na kanyang iniiwan ang humahatak sa usok na nanggagaling sa nasusunog na sigarilyo. Ang usok na ating nakikita ay dumaloy na sa ilalim ng takip na may bulak. At maya-maya lamang pagkatapos, atin itong bubuksan at titignan kung gaano karami ang nahakot na nicotine tar. Ito ang ebidensya. Unang hanay ng ating balita, isang 37 anyos na babae na taga Cadiz City, Negros Occidental ang nadakip ng ating mga pulis dakong 2:00 ng hapon noong Febrero 3 dahil po sa isang sumbong, isa pong reliable tip na natanggap ang Bacolod Maritime Police Station na may dadaang L300 na may dala pong smuggled cigarettes at hindi po nagkamali yung tip. Patok. Patok na patok ang tip.
ng kanila pong inspeksyonin, ayun, tumambad po ang mga smuggled cigarettes, Bravo at Canon, 150 rims ang kabuuhan na may tinatayang total market value na 168,000 pesos. Kaya, ayun, kawawa naman si Ale, 37, makikita sa larawan, bit-bit ang kanyang karatula. Noong Pebrero 3, nahuli naman sa Maasim, Sarangani ang isang lalaki nagmamaneho ng kanyang Nissan Terra. Meron po siyang kargang 13 master cases. Nakita po ito on plain view ng mga pulis nang siya po ay maharang sa isang COMELEC checkpoint. Nagkakahalaga po humigit kumulang 510,770 ang nakumpiska kay alias Alex, 32 anyos na taga Polomolok, South Cotabato. Parang magdi-deliver ho yata ito. Kaya sa agaran naman pong sinampahan ng kaso, may kaugnayan sa RA 10643 or Graphic Health Warning at RA 10845 Anti-Smuggling Act at RA 12022 Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kaya pinapaalala po ng ating PNP, iwasan na po ang pagbebenta ng mga smuggled cigarettes. Nako, malaki ito. 43 million mahigit na smuggled cigarettes na mataan ho ng Philippine Navy habang sila'y nagsosorbay dun sa lugar. May nakita pong isang bangkang pautaw-utaw. Ang tawag ho dun sa bangkang sinakyan ay yung tongtong. Ibig sabihin nun yung nakatungtong lang ho, nakapatong lang ho sa ibabaw ng bangka yung mga kargamento. Hindi ho gaya ng jungkong na naitatago pa sa ilalim. Siyempre, napansin ho nung nasa Larga Vista, mukhang kaduda-duda, kaya hinabol ho nila at hanggang sa nakarating ho sila sa Balut Island dahil umiiwas pa. Nagtangka pang umiwas yung timoner. Wala ho silang lusot dahil lang BRP Artemio Ricarte ay sadyang mas mabilis kaysa dun sa MV Siamina. Nung kanilang lapitan, nakita, mukhang may master cases na sigarilyo. Hindi nga ho nagkamali ang ating Philippine Navy. Umaabot po sa 43,729,770 pesos ang karga ng MV Siamina na isa pong tongtong motorized bangka. Ang 1,013 master cases ay kanila pong ibinaba sa pantalan ng Tanakan para po doon inventaryuhin. Makikita po sa larawan, may mga aso. Bakit po? Yan po yung mga aso, sniffer dogs ng PIDEA dahil para siguraduhin walang nakakargang mga droga. Nandiyan pa naman ang Davao Mafia. Peligroso. Ako si Ninong. Bakit ang nangyari kay Ninong? Nahuli po, nabaybast. Bakit? Di ba't kumakandidato yun? Oo. Kaya lang nagsisikap po na madagdagan yung campaign funds dahil kulang yung kanyang election materials. Kaya pinasok po niya yung mapanganib na kalakalan pagbebenta ng smuggled at peking sigarilyo. Nabaybas to siya nabasyo. Kailan? Nung Pebrero 4 ng umaga. Yung palang kadil niya na pagdidelivera ng 45 master cases, sekreta ho pala ng NBI kaya hindi po siya nakaligtas. Kasama pa ho yung 4 na lalaki. May kasama pa pong 4 ng kanyang mga kababayan na taga Taysan at yung iba'y taga San Juan, Batangas. Ayun, hindi po makasisilay. Hindi po niya masisilayan ng araw ng ilang araw hanggang di siya nakakapagpiyansa dahil nga po sa kanyang ambisyong maging politiko. Buti na lang, sa ganitong kaaga, nasukul ka kundi baka lumaganap ang pagbebenta ng mga smuggled at peking sigarilyo dyan sa Taysan at mga karatig munisipyo sa Batangas. Tulad na lang noong nandiyan dyan sa Nueva Ecija.
Sino pong mag-aakala na yung driver, makikita po sa inyong larawan na medyo payat, mukhang inosente, may dala-dala pa lang smuggled cigarettes. Sakay din po ng L300 tulad po ng mga nahuli dyan sa Taysan, Batangas na pinangunahan po ng isang kakandidatong konsyal. Makikita ko, napaka-inosente pa po eh. Noong Pebrero 5, naharang po siya sa isang checkpoint sa Kidapawan City. Ano po ang siste nito? May galon, makikita ko natin galon. Doon po niya itinago ang mga kontrabando doon po sa sulok. Sa ibabaw, pagbukas po ng pintuan, makikita puro galon ng mantika. Pero doon sa dulo, ayun na. Ibinababa na ho yung mga smuggled cigarettes. Nag-iisa lang po si Dudong eh. Kawawa naman hindi naman ho yan ng kapitalista. Mukhang napag-utusan lang. Siguro, hindi nga niya alam kung ang dala niya mga master cases na pala ng kontrabandong sigarilyo. May mga ganong instances po kasi na talagang pinamanehon na lang at sinabi, dalhin mo doon sa isang lugar at may sasalubong sa'yo. Makikipagtagpo ka kay Junjun. Pero wala ho siyang kamalay-malay. Baka ganun sa tingin ko. Ganun ho ang sitwasyon nitong nahuli na ito dyan sa Kidapawan. Kaya po yun sa mga driver, yung mga napag-uutusan lang, mga pahinante, wag po kayong mahiyang magtanong, ano po ba ang laman ng aking dadalhin doon kay Junjun. Dapat po itanong nyo po kung kayo ay napag-utusan lang, kung hindi naman ninyo amo yung nag-utos sa inyo dahil kayo ang mapipiit sa kulungan. Buti kung papiansahan kayo. Malamang yan, hindi ho kayo papiansahan. Bakit? Siyempre, hindi ho magpapakita ho yung may-ari. Hindi ho magpapakita. Laglag na ho talaga ang tawag dyan sa inyo. Kasama po ng L300, wala yan, baliwala yan. Kasi itong nahuli kay Dudong aabot po pala ng 800,000 pesos. Imagine, napakaraming master cases ng sigarilyo ang laman ng isang L300 na ikinubli sa mga galunan o galon ng mantika. Noong Pebrero 7, hindi nakalusot ang dalawang bangkero sa isinagawang Joint Intel-Driven Operation ng PIU, Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, ng Malangas Municipal Police Station, ng Maritime Police at ng Philippine Coast Guard Zamboanga Sibugay sa karagatan ng Malangas, Zamboanga Sibugay. Hinabol po nila, tinugis po ito ng ating mga Maritime Police, yung dalawang bangkero na meron pong dalang 41 master cases ng assorted smuggled cigarettes. Pinaghati po siguro yung sa 20, yung sa 21. At ang kabuang halaga ay umaabot po sa 2,349,000 pesos. Maging yung motorized bangka ay nilagyan din po ng halaga dahil parehong kumpiskado. Bukod dun sa sigarilyo, yung dalawa ay naghihimas-rehas ngayon sa Malangas Municipal Police Station. Nag-aantay na lang ng disposisyon galing sa ating mga pulis. Ikinatuwa ng mga sari-sari store owners ng Malangas, Surigao del Norte ang isinagawang public awareness campaign on smuggled and fake cigarettes ng Malangas Municipal Police Station. Ipinaalala ng mga pulis sa mga may-ari, sa mga bantay, ang mga smuggled brands na dapat nilang iwasan. Outright, pag may nag-alok sa inyong tindahan na ganito, policy nyo. Huwag niyong i-entertain. Outright, kapag nakakita kayo ng sigarilyong popular, halimbawa Mighty, Camel, Marlboro, at kung walang timbre, tamang timbre, posibleng peke yan. Yan pong mga impormasyon na dapat pong malaman ng mga sari-sari store owners. Of course, kasama na rin po dyan yung mga bilang ng numero na maaari nilang tawagan kapag sila'y napasyalan ng mga ahenteng peke.
Kaugnay po sa ibinalita nating public awareness campaign ng Mainit Municipal Police Station, nagsagawa rin po ang NCUP late last year ng mga kahalintulad na activity. Pumasyal po ang aming team sa mga vape shops dyan po sa Kalakang, Maynila at ipinaalala po yung mga alituntunin na dapat po ninyong talimain. Dahil hindi po lahat ng mga vape shop owners ay tumatalima sa itinatakda ng batas. At may nagsabi, nagkomento, bakit daw kailangan pa magsama ng pulis? Ito nga sa Malangas sa Mainit. Mainit si Surigao del Norte pulis na mismo ang pumupunta. Gusto niyo po ba na pulis na lang ang magpunta at magpaalala sa inyo? Dahil ang DTI o SMV, muling pinaalala po na sapat dapat ang edad. Diyan po sa Isabela, sa Santiago City, at diyan sa Cagayan, sa Tuguegarao, may mga shops na walang pintuan. Bukas po, hole in the wall ang dating. Dinadaanan ho ng mga estudyante. Naku-curious yung mga estudyante at hinabayaan nilang mag-browse o tumingin-tingin doon sa mga nakadisplay na vape. Kaya po, mahigpit po na pinagbabawal yung mga establishmento na mga walang pintuan. Dapat yan inyo pong talimain at talamak pa rin po ang pagdidisplay ng mga illegal vape items, lalo na dyan sa mga probinsya. Tinatangkilik po nila yung mura. Mga nagbebenta ng lusaw, kung tawagin. At nadadaya siyempre ang mga mamimili. Doon po sa sinabi ho ni Senator Senator Tulfo, tungkol ho doon sa formalin, hindi po accurate yun. Dapat po qualify niya na yung formalin ho ay isang nagiging byproduct ho yan ng vape. Hindi po kasama ang formalin sa formula na nakalaki po doon sa vape juice. For basic ingredients lang, paalala ho uli. Propylene glycol, vegetable glycerin, yung nicotine juice, at yung flavoring ang kalaki po doon sa vape juice. Ngayon, nagkakaroon ho ng tendency o hindi naman ho sa lahat ng pagkakataon na makapag-produce ng maliit na amount ng formalin yung emission ng vape. So, hindi po sa lahat ng pagkakataon may kalakip na formalin. Namamali ho tuloy Nami-misinform ang publiko dahil hina-highlight yung formalin na hindi naman pinapaliwanag. Paano nagkaroon ng formalin kung 4 na basic ingredients lang ang nakalakip doon sa formula ng vape juice? So, ipinaliliwanag naman ho dapat. Hindi yung hina-highlight ninyo sabi may formalin. Di ba po, Senator Tulfo? Sabi niyo mag-hearing kayo this week Anong hearing? Recess na pala kayo. Smuggle.